Kami po ay nagmarcha mula pa rin sa eskolta papunta rito kanina. Yung mga manggagawa namin na rider ng JNT at Plus tumakas sa kanilang trabaho para lamang pumunta rito sa Liwasan Bonifacio. Dahil dito namin nakita yung tunay na zona ng sambayanang Pilipino. Ang magaganap na zona sa Lunes ay puro kasinungalingan. Kaming hanay ng mga manggagawa, matagal na pong nagdudusa dahil dito sa patakaran ng gobyernong ito sa Department of Labor, yung DO-174, yan ang salot sa hanay ng mga manggagawa. Mismo ang gobyerno ang nagsasabi, mag-invest kayo rito sa Pilipinas. Walang regular na mga manggagawa dito sa bansang Pilipinas. Puro mga agency. Nandito po yung biktima ng mga agency, yung mga manggagawa ng Ligo. At dito, gumagawa ng Ligo Sardines. Dito na sila tumanda sa kanilang factory. Ang sabi nung may-ari ng Ligo, hindi namin kayo empleyado, empleyado kayo nung tinatawag na service provider. Yan ba ang pagmamalaki niya sa Lunes? O iba black news na naman niya yung problema ng hanay ng mga manggagawa? Ipagmamalaki niya ba yung 35 pesos na wage increase dito sa NCR? Eh kulang pa ho yan. Magkano ang bigas? 60 pesos. Pagkatapos, para tayong nagmamalimos, pumila kayo sa Kadiwa. Magkano ang bigas? 29. At meron pang kondisyon, 5 kilo hanggang 10 kilo. Kakasya ba yan sa araw-araw pangangailangan ng sambayan ng Pilipino? Di ba hindi? Umpisa pa lamang po ito nung hanay na mga manggagawa sa ilalim ng aglo, kung saan may activities ang maisog, sasama po kami. Pinagmamalaki ng BBM sa 24 foreign trip niya, pinagmamalaki niya na meron 19 billion dollars na inuwi daw si BBM. Bugok mo. Nasa na? Yan ba ang sasabihin niya na maganda ang ekonomiya ng Pilipinas? Eh mismo ang sabi ng Central Bank, ang sinasabi ay 3.3 billion lamang ang pumasok. Nasaan ang mga foreign investor? Bakit ayaw pumasok ng foreign investor? Dahil sa antindi ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Antindi ng red tape. Paano mag-i-invest ang mga foreign investor kung maraming magnanakaw dito sa atin? Saan patungo ang bansang Pilipinas? Nakaamba ang gera. Ayaw natin ng gera. Yan po. Kaya kami nananawagan sa sambayan ng Pilipino, ituloy-tuloy lang po natin ito. Baka ang Malacanang ay tuluyan nang bumaba sa kanyang pwesto. Kaya hindi po titigil ang hanay ng mga manggagawa. Dahil gutom na po kami. Yang 610 na yan plus 35 ay hindi po magkakasya sa araw-araw namin pangangailangan. Pamasahe lang po, magkano? Apektado pa kami ng modernization jeep na yan. So mga kasama, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagtatagumpay. Mabuhay ang maisog! Mabuhay ang uring manggagawa!
Gutom na ba kayo, mga kasama? Yung mga nagmarcha, gutom na ba? Sanay tayo sa gutom!